Sinundan lang namin ang mabangong amoy ng kalamansi, toyo at sili. At nakarating kami sa isang mausok na tindahan sa Mandaluyong. And when there's smoke, there's chicken inasal. Kaya naman pala pang sausawan ang laman ng box. Ang negosyong ito ni Marie, mantakin yung umaabot lang naman sa mahigit 100 inihaw na manok ang naibebenta kada araw. The past few months, nakaka 1M, roughly 1M na rin po day kami. o Opo. month? A month. A month po. A month. Wow! Grabe! Yan ang kitang wow sa inihaw. Pag napadaan ka sa kantong ito, mapapahinto ka sa amoy ng chicken inasal. Hindi lang mga suki ang dagsa, kundi pati mga delivery rider. Marami na yun, 10 dati na chicken. And then, ayun, recently, more than 100 na yung na-out namin na chicken in a day. Marami raw repeat customers si na Marie. Hinamon namin ang isa sa kanila sa isang challenge. Talagang lagi ho siya kumakain dito. Ang gagawin natin sa kanya, susubukin natin kung gaano niya talaga kakilala na yung chicken inasal dito. Sa pamamagitan ho ng amoy at lasa. Dahil patitikimin natin sa kanya na naka-blindfold siya. Paul, liga po ka, Paul. So, lagi ka kumakain dito? Yes po. Gaano kadalas ka kumakain Every dito? week po. Meron tayong 3 klase ng inasal. Siyempre, naka-cover. Kasi baka pag nakita mo pa lang yung thigh part or yung breast part na ino-order mo, malaman mo na. Ihiwa na tayo. Wow! Ang first bite, chicken number 1. Teka, papamoy muna natin sa kanya, ha? Amoy muna, amoy. Ayan. Ito na. Ayan yung number 1, ha? Sunod ang chicken number 2. Amoy mo muna. Chicken number 2. Mahirap. At panghuli, chicken number 3. Ba, ito mainit-init pa. Dito pa ito niluto. Amoy mo muna. Kailangan tama ka, ha? Mahulaan kaya ni Paul ang inasal ng Mesmar? Abangan mamaya. Huwag mo kaming papahiya, Paul. Negosyo ito ng pamilya ni Marie. Mula pa sa Bacolod ang kanyang tatay na nagkaideyang gawing negosyo, ang inasal 2 dekada na ang nakararaan. If you would taste yung ibang inasal, matamis siya. Yun yung parang nakilala na inasal eh. Pero sa kasi yung sa Bacolod chicken inasal, tama lang siya with combination na maasim na matamis. So hindi overpowering yung both flavors. Boom na boom daw ang negosyo noon sa isang amusement park sa Pasay City. Pero na masunog ito, napilitan din silang magsara. Doon kami nag-decide na sige, let's try na dito lang, sa garahe lang. Meron naman na kami ng product, meron kami ng mga gamit. So why not? Gawin natin siya dito. So hindi naman namin siya ina-expect na maging big. Ang dating garahe, ginawa na nilang dining area. Doon na rin sila nag-iihaw. Mahigit 5 taon ang inabot bago nakilala sa Mandaluyong ang kanilang chicken inasal dahil sa isang post online. This inasal is so tasty and authentically Bacolod. Mahigit 40 chicken inasal na raw ang natikman ni Bradley sa Metro Manila. Pero kakaiba raw ang manok dito. I really like that it's juicy, it's unpretentious, it's insane value for money. After a few days ng post niya, ayun na, nagulat na kami na lunchtime, ang dami ng customer. Dati yung staff namin, 3 lang eh. Kaya ng 3. Tapos biglang, na nila kami na, help! Tulungan niyo na kami, ang daming tao hanggang sa dinner time. Tapos napansin namin na araw-araw na gano'n. Ibinababa daw nila ang mga manok gamit ang kanilang special marinade sa loob ng 3 oras. Kailangan pag nagbuhos ng marinade, tansyahin din sa ganito kadami. Kailangan mga 1 cup lang siya. Kasi pagka nasobrahan, aalat din naman siya. And we see to it na yung supply namin, talagang tuloy-tuloy din siya at malinis. Hindi mo makikitang nangingitim siya, yung texture niya maganda, firm yung chicken niya. So this is fresh. Kahit na ganunin mo, diinan mo, hindi siya lumulubog. Wala nang paligoy-ligoy pa, ihawin na yan, ihaw na, now na!
Meron po yan yung distance nung meat sa uling. So, of course, yun yung importante. Tsaka yung tagal nung pagkaka-green. At tsaka yung dilalagyan namin siya ng chicken oil every now and then. At tsaka nung marinate niya yung sauce para ma-maintain yung juiciness niya. Malambot, walang effort. Hindi siya dry. Sausaw ko muna dito sa sausawa nila. Try natin. Sarap! Malasa nga yung chicken nila. Marie, ano bang sikreto bakit malambot ang manok? Of course, kailangan po syempre talagang toad po talaga siya, hindi siya frozen. Maganda yung Saka alam, di ba yung chicken, alam mo yan pag luma eh. Opo, oo. Malalasahan mo yan. Pasabog din ng kanin ni na Marie dahil hinahaluan nila ito ng extract mula sa bulaklak ng blue ternate. Unang intention namin for that one is kasi we want to launch an Anli rice. And then parang we're thinking of a strategy na di-differentiate namin yung Anli rice to regular orders. So sabihin na lang namin, gawin na lang natin tong identity natin na blue rice yung iserve natin. Nagbabaga rin daw ang kita sa negosyong chicken inasal. Kumusta yung kita niya dito ngayon? Okay po, sobrang grabe po yung Talaga? difference talaga. Especially nung starting this year. Siguro kung dati kumikita kami, happy na kami sa 30. Pero hindi po lagi yun, hindi yun regular day. Pero ngayon po parang the past few months, nakaka 1M, roughly 1M na rin po kami. A month po. Wow, grabe. Balikan na natin ang blind tasting ni Paul. Ano yung pinaka hindi mo bet? Ito talaga. Ayaw mo yan? Ayaw ko nito. Alin na yung galing dito? Okay po. Ito. Ayan. Ito po. Bakit ito? Kasi po yung juiciness, yung yung tanginess po, yung Dahil dyan, isang taong kang libreng kakain dito. Ay, gusto ko yan. Asa talaga tama. So, dahil nga ho si Paul ay madalas kumakain dito, alam na alam niya kung ano talaga yung lasa ng chicken inasal mula dito sa Chicken Inasal House. So, tama ka. Ang galing. Naniniwala na ako na suki ka nga dito. Bismates, pag ang negosyo hindi agad pumaldo, huwag din agad panghinaan ng loob. May tamang timing dyan tulad ng pagluluto ng chicken inasal na dapat hindi minamadali para may bitaw sa bawat pagkagat.